Pag, meron kang condition na leaky gut, diyan na lumalabas yung mga autoimmune disease. Oo, mga allergies din. Arthritis, allergies. Coach Louie, magandang hapon. Magandang hapon, Coach RG. So, topic natin for today is all about gut health. Alright, magandang topic yan. Oo, tama. Dahil maraming tao na hindi nakakaalam about ng mga bagay-bagay about gut, di ba? Oo. Kung gaano ka-importante yung ating gut sa ating health, overall health, especially sa ating immune system, di ba? So, simulan na natin, Coach Louie. Sige. Mga kababayan, kwentuhan tayo. tayo. Okay, Coach Louie, so start tayo. Gut. Ano ba yung ating pag sinabing gut, di ba? Actually, gut is yung parang, hindi lang gut, kulang yung gut na word, gut microbiome. Yan yung ating pag-uusapan, di ba? So, microbiome, di ba? Ito yung mga living organism na naninirahan sa ating gut. So, pag sinabi mo Tiyan, sa loob ng ating mga tiyan. yan, tama. So, gut, this area, yung sa small intestines, ganyan, or sa hanggang sa rectum, actually. So, di ba? Diyan, yan yung majority ng mga living organism natin dyan nakatira, di ba? Pero it's all over our body, actually. Oo. Kaya yung pinaka-overall term is yung microbiome, di ba? Pag sinabi mong microbiome, yan na yung kabuuan. Hindi lang kasi sa tiyan natin naninirahan yung mga microorganism, kundi sa lahat, pati sa kutis natin, sa Skin. mga palad natin, di ba? Pati daw sa mga lining ng mga ilong natin, pilikmata natin, lahat di ba? So lahat dyan, may mga nakatira po dyan. Ng mga maliliit na mga bacteria, fungi. Para so, ang ibig sabihin yan, para pala tayong host. Oo. Joey, di ba? Para pala tayong host ng sanlibutan. Oo. Na maliliit na Mga bacteria or bacteria, protozoans, ganyan, mga viruses, ganyan. Which is not all bad. Di ba? Hindi lahat yan mga nakakakos ng sakit. Kasi ngayon, sabi, may mga antibacterial, antiviral, di ba? Oo. Hindi po lahat ng mga bacteria and viruses is bad. Diba, marami pong naninirahan sa katawan natin na nakakatulong sa ating kalusugan, di ba? May mga good bacteria natin, di ba? So we should live in harmony with them. Sila yung nagbabalance sa ating katawan. Hayaan lang natin sila dyan. Oo. Dahil sa totoo lang, ito, napag-aralan ko, Coach Louie, ang pinaka-description nila sa mga microbiomes natin, yung mga microorganism natin is para daw silang mga factory workers. So tayo ay isang malaking factory. So sila yung nagtatrabaho ngayon. Yeah, Sa sila yung ating nagtatrabaho katawan. sa katawan natin para mag-pump ng dugo yung puso natin, para ganito lumaban sa mga sakit-sakit, ganyan, sa immune system. Kaya nga sabi nila yung immune cells natin, napakarami. 80% pala ng immune cells natin nandun, situated on our gut area. Dahil ito yung pinaka first line of defense natin . Dahil ito palang gut is exposed. Exposed pala yan sa environment. Exposed pala yan by yung lining ng gut natin is continuous yan hanggang sa labas, from our rectum hanggang sa labas, mula hanggang sa skin. Continuous yan . Kumbaga ito yung ating outside communicating barrier sa environment . Ito yung barrier natin sa environment. Ito yung nagko-control ng mga labas-pasok na chemical or kung ano-anong compound sa katawan natin, di ba? Itong lining, itong mucosal lining ng ating gut barrier, di ba? So, ngayon, pag-usapan natin yung gut, di ba? Gut health. Gut health. Himay-himayin natin yan, Coach RG. Paano ba tayo magkakaroon ng gut health? Ng magandang gut health, di ba? Oo. Kasi ang problema, Coach Louie, nowadays is yung diversity daw . Yung ibig sabihin yung iba't ibang klaseng kung natin sa animal, yung species, di ba? Ng ating mga microorganism. Konti na lang sila ngayon. Hindi katulad before na marami, diverse. Ngayon yung diversity, konting-konti na lang yung mga lahi na natitira. Yung mga good bacteria na marami kailangan ng katawan. Marami nang nawala sa atin, di ba? Marami nang nawala sa mga bacteria natin, which is yung mga importante pa, yung mga magagandang bacteria na nagpatibay sa atin nung unang panahon. Yan, marami nang nawala sa atin. Ano ba ang nag-cost? Kung bakit nawala? Ano ba yung mga causes ng pagkawala o pagkamatay ng ating mga bacteria? Tama, exactly, di ba? Pagkamatay ng mga bacteria natin. So, number one, yan, modernization, yung antibiotics, modernization of our medicine practice. Ayan, marami po nagbi-blame ng mga antibiotics natin, di ba? Pag
sabi nga nila, as you reach mga around 20 or 30 years old, parang you've already had 30 types of different types of antibiotics already. Alam mo, guilty ako dyan, Coach Lou. Nung bata-bata pa ako, parang ito yung pinaka-solusyon ko eh. Antibiotic, di ba? Nauso pa yung mga self-medicating, mga Oo. di ba? Mga ibang tao na, ay, ibili nyo ng amoxicillin yan. Oo. Di ba? Kahit walang Pag may prescription. infection ka sa katawan. Pag wala kang prescription, pero bilhin nyo lang ng antibiotic yan. Amoxicillin ka agad, di ba? Di ba? So, yan daw yung isa sa mga main cause kung bakit namatay yung mga good bacteria natin. Kasi nga doon sa word na anti and bio, antibiotics, di ba? against life. Kaya nga pag ininom mo yan, papatayin niya talaga, lilinisin niya yung... Actually, you're supposed to kill yung mga bad lang, yung mga nagkakos ang problema, pati yung good bacteria na mamatay. Tama. Diba? Of course, hindi natin inaano yung antibiotic kasi kailangan ng katawan niya. Halimbawa, may infection ka, yung bad bacteria, di ba? Maraming naliligtas. Kaya nga, ang sinasabi ko, ang allopathic medicine is very life-saving. Yan yung mga bacteria na yan, kung di na-invento yan, maraming namatay. Maraming namatay. It's very important, it's life-saving, pero it's not the way of life. Ang nangyayari kasi sa atin, it's the way of life. Para bang konting sakit, imbis na labanan muna ng katawan mo, naging... nag-rely na tayo kaagad dependent na kaagad outside immunity. Yung ating meron tayong mga weapon na galing sa labas ng katawan natin. Imbis na ginamit natin yung sarili natin mga weapons, di ba? Yung imbis na yung mga antibodies natin ang ginamit natin, konting lagnat lang dyan. Gamot ka agad. Oo. Antibiotic. So, yan, isa sa mga nag-cause kung bakit nangamatay yung ibang microorganisms natin, microbiomes natin. So, marami nang nawala, di ba? Tapos, ano pa ba yung mga ibang naging cause niyan? Pagkain. Ultra-processed food pa rin. Tama, correct. Tsaka yung artificial sweetener daw. Sabi na, very big impact when it comes to microbiome, yung gut health natin. Artificial sweeteners, pagkain, correct, Coach Louie. Tsaka, napaka-importante rin yan. Modernization. Tapos, alam mo pa, meron pa akong isang nabasa, yung C-section, Coach Louie. Oo, yung isa sa mga... Napaka-importante pala ng yung birth canal. Doon pala pinapasa ng nanay yung bacteria niya. Yung good bacteria niya, na galing doon sa, diba, sa uterus, papunta doon sa baby. Pag nag-pass yung baby through the birth canal, nakukuha niya lahat yung mga good bacteria. Kaya mas mataas yung immune system ng bata. Mas healthy kapag yung normal delivery. Diba? Normal delivery. Kaysa dun sa mga C-section. At marami na talagang mga pag-aaral din dyan. Na yung mga studies na yung mga batang C-section at saka yung sa natural delivery, mas malakas yung bata, hindi gaanong sakitin. Oo. Saka yung yung lack of maternity, parang caring, parang gano'n. Nakakabawas din ng microorganism ng pagpasa ng nanay sa anak ng microbiome. For example, hindi pina-breastfeed. Breastfeeding, yan. Kasi may mga bacteria din daw na ipapasa ang nanay papunta dun sa baby through breastfeeding. Or through yung mismong cuddling. Nangyayari kasi, separate ka agad. Minsan may incubator, minsan may ganyan, di ba? Hindi na ilalagay ka agad sa tabi ng nanay. Dapat daw talagang as soon as after delivery, ilagay ka agad sa tabi ng nanay. Tabi ng nanay, doon nagpapasahan ng microbiome yan. Especially ang nanay towards dun sa baby. Very important din daw yan. Kaya, dahil sa modern living, nawala na rin yung iba. So, mga kabataan ngayon, hindi katulad before, nung panahon natin, siguro, mga nanay natin, di ba, nagpapa-breastfeed pa. Totoo. I'm very thankful. Yung wife ko talagang very, motherly. Breastfeed yan sa 4 children ko. Tapos talagang mahabang panahon, 3 years talaga. 3 years kung magpa-breastfeed. Tapos lahat naman nag-normal delivery naman. So yun. Ano pa ba? Pero Coach RJ, kasi nga yung breastfeeding, minsan din kasi doon sa mga magulang din, sa mga nanay, may mga situation na hindi rin sila wala silang gatas dahil nga hindi ewan ko kung anong mga reason noon o dahil sa sobrang busy nila sa pagtatrabaho. Tama. Kaya very important talaga na dapat kapag magkakaanak, i-ready din natin yung sarili natin, di ba? Katawan. Kasi importante itong microbiome na pinag-uusapan natin. Tama. Kahit siguro 1 or 2, 3 months, dapat magpa-breastfeed kayo. At Tama. ipainom talaga yung mother's milk. Oo. Coach Louie,
may mga researchers na ngayon about colostrum. Colostrum. Sobrang Tama. ganda for health. Colostrum, which is yung first milk coming from the mother towards the baby, di ba? Mm. Ngayon, meron na siyang may market na nga yan. Ngayon, ginagawa na nilang parang supplement yan. Supplement. So, kasi for gut health, nakaka-seal daw yan ng mga leaky gut, Leaky gut. leaky brain, di ba? Meron leaky gut, meron leaky brain. So yun, nakaka-seal daw ng mga butas, ng mga leaky gut. So ganoon ka-effective, tsaka anti-aging siya. Pati daw gray hair, nakaka-reverse ng gray Reverse. hair ang colostrum. So yeah, may mga researchers na dyan. May mga naglalabasang produkto na ngayon for about anti-aging, longevity, yung colostrum, no? Kaya So very later on, important i-research talaga natin yan at Oo. bigay natin yung information sa ating mga viewers, no? Alright. So, yun nga, sinasabi mo nga, lahat mga nanay, no? Para sa akin naman, Coach Louie, babae, anatomically, meron silang kapasidad para maging nanay. Siguro nga tama ka. Baka dahil stress sila during the Stress, pregnancy, oo. or wala rin silang tiyaga. Minsan kasi daw, sa umpisa, mahirap walang gatas. Pero upon stimulation daw ng baby, lalabas at lalabas Oo, daw yan. oo. Kaya mga ibang nanay daw sa umpisa, kinikwento ng, kahit na sa experience ng wife ko, yung unang-unang baby namin, di ba? Talagang nasusugat pa sila. Oo, Sobrang, sakit. dahil sobrang paghihirap ng ating mga nanay. Kasi tsatsagain nila yan hanggang ma-produce yung milk. Oo. Kapag walang sucking from the baby, Hindi walang mapo-form na gatas Ngayon yung ibang nanay, hindi sila nagtsatsaga kasi. So, I'm sorry about some moms na yun nga ganun, pero para sa akin, anatomically, they are designed. Oo. Kasi meron nga silang mammary glands, di ba? Meron silang that's for feeding for their young ones. O siguro, Coach RJ, hindi rin natin ibang masisisi dahil sa health condition din ng mga Condition ng magulang. mga magulang or maybe sa trabaho rin Oo. nila. Pero meron Career. dito meron yung misis ko noong mga panahon kasi nag-work pa siya. Hmm. Ang ginagawa niya, pinapump niya Yung pwede na. Pwede Go, na rin yun, as long as diba? yung milk na galing pa rin sa human, Oo. hindi yung formula na galing sa cow, di ba? Yun nga, minsan, di ba, sa hospital, pagkalabas ng baby, bibigyan ka agad ng gatas na, di ba? Ako, I'm against that, Coach Louie. Ako, talagang ever since, talagang gusto namin yung talagang breastfed. Para at least talaga. yung, di ba, human to human, di ba? Ganoon ang principles namin. So, yan, laking bagay for microbiome transfer yan, Coach Louie, yung breastfeeding. So, ano pa ba yung nag-deplete ng ating microbiome, Coach Louie? Siguro, environment, Environment. Toxins, Coach Louie, di ba? Toxins sa air, sa water, mga modernization sa pagkain, agriculture, pesticides, di ba, glyphosate. Oo. Glyphosate, yung mga galing sa pesticides. So, glyphosates daw, it causes leaky gut kasi parang nakaka-break siya ng mga barriers nung ating mucosal lining. So, tumataas yung permeability ng mucosal lining. May mga butas-butas na pwede na ma-absorb yung mga ibang external di ba, compounds. Yung leaky gut na binabanggit po namin dito ay ito yung pag meron kang condition na leaky gut, diyan na lumalabas yung mga autoimmune disease. Oo, Arthritis, allergies, di ba? So, kaya napaka-importante na maalagaan natin itong mga microbiome natin o magkaroon tayo ng healthy gut. Tama. Oo nga. Sabi nga natin, hindi sila foe. So, some of them are friends, some of them are just living inside us. Walang pakialam, ganyan. So, they have to live in harmony inside us kasi we are the host. Di ba? Tayo yung host. Pag nag-start na mag-away-away yan, magkakaroon tayo ng problema. Di ba? Ang isa pa, Coach Louie, is kailangan din natin sila alagaan, pakainin. Oo, Kaya nga importante. sabi nila, masyado daw tayong focus sa macronutrients, yung protein, pero yung fiber, pinapabayaan naman natin. Yan, yung isa sa mga importante. Sobrang importante pala niyan, Coach Louie. Dapat pala ang lagi natin tinatanong sa mga tao, kumain ka ba ng protein? Hindi daw dapat gano'n. Kumain ka ba ng fiber? Fibers. Dapat din daw, kasi underestimated daw talaga ang fiber sa pagkain ng tao. Especially ngayon, no? So, yung fiber, hindi na natin siya, taken for granted na siya. Hindi na natin Hindi na masyadong iniintindihan lahat. Kasi minsan, ang ano na lang ng tao ngayon, yung kumain at mabusog Oo nga. Wala na yung hindi na pinag-uusapan yung nutrients o yung fiber na yung pumapasok sa ating katawan. Ito nga, yung isa sa mga pinaka-importance ng pagkain po ng fiber is ito po yung pagkain ng ating mga microbiome. Oo. Kumbaga, ito, paano natin sila aalagaan? Huwag natin silang gutumin. Ngayon kasi, isa rin sa mga causes of leaky gut daw po is kapag naggutom.
yung ating mga microbiome. Tapos yun, kakainin nila yung mga mucosal lining ng ano mo. Oo. Doon nagkakaroon ng leaky gut. Kasi imbis na ginutom mo hindi mo sila pinakain eh. Ngayon, yun din ang nagkukos ng autoimmune, sinabi mo nga, di ba? Since inaatake na nila yung katawan mo, ngayon, magti-trigger ka ngayon ng defense, ng immunity towards them. Oo. Inflammation ang aabutin. So, nagkakaroon na ng autoimmunity dahil labo-labo na. Kaya nga, kung titingnan natin, kung a-analyze natin, Coach RG, halimbawa, meron kang eczema sa katawan, yung iba, ginagamot yung eczema itself External eh. Pero dapat internal ang problema niyan eh. Sobrang tama yan, Coach Joey. Eczema is one of the symptoms of having an unhealthy gut. One of the signs of unhealthy gut. Eczema. At tingin ko rin na Coach RG, isa pa sa talagang magpapatay sa ating mga sa mga microbiome natin. Alcoholism, alcohol. Yan, pwede din. Oo, diba? Alcohol, di ba? Tama. Basta inom mo ng alcohol, pinapatay mo yung mga good and bad bacteria sa katawan. Kasi alcohol yan di ba? Tama. So yun, napaka-importante po ng diverse microbiome. Ibig sabihin po ng diverse is maraming klase. Di ba? Yun ang meaning ng diverse. Maraming klase. Parang yan, Coach RG, yung rainforest. Di ba? Pag tinignan mo, napakaganda kasi iba't ibang puno meron doon at ang daming mga organism o mga hayop, varieties na nakatira doon, di ba? Yan yung nasa tiyan natin, yan po yung diba? pinaka-sign na may healthy kayong microbiome, yung maraming klase, yung variety po ng mga bacteria, iba't iba. Diba? Unfortunately, marami na nga pong nawala, na extinct na microorganism na napaka-importante. Ito yung mga, bacteria na nagkakos ng love, affection, diba? Ng good sleep, good mood, diba? Kaya nga ngayon, Coach Louie, papansin mo, may mga tao na, ba't kaya gano'n ang ugali nun? Yung pala, ang diferensya pala is microbiome. Ba't kaya gano'n ang ugali nito? Yung mainit ng ulo, parang walang affection. Kaya nga po, Coach RG, yung gut natin at yung brain natin is really connected, di ba? Tama. Kasi nga, yung workers, marami nga nagbibigay ng signal sa katawan natin, yung mga microorganism sa loob, di ba? So yun yung dapat yung pakatandaan po na tayo ay isang malaking host of microorganism. We are outnumbered 10:1. 100 trillion of microorganism pong naninirahan sa katawan natin. So kailangan din natin ng mga bacteria. Meron ako nabasa na yung pag-aaral tungkol sa mga bata na about nitong microbiome nga, yung mga sakiting bata. Yung mga bata daw na, halimbawa, marami sila sa magkakapatid. Tama yan. Tapos compare sa isang bata, mas malalakas daw yung mga batang marami sila, no? Kaysa sa isang bata lang. Malaking liter, mas maraming magkakapatid. Oo, kasi nga nagpapalitan sila ng iba't ibang bacteria. Naglalaro sila, nag-uubuhan sila. Nag-isnisan sila. Oo, mas mataas yung immune system ng marami kaysa nag-iisa. Tapos meron pang isang Coach Louie, yung research about yung mga mayayaman, ganyan. Kasi sa sobrang sanitation nila. Oo, hindi rin maganda yun. Yeah, sobrang sanitation nila. Nag-weekend din daw yung kanilang immunity dahil kasi nga, sila parang detached na sila dun sa environments. Di ba? Sa environment, makakakuha ka ng maraming microorganism dyan Sa lupa, sa hangin, sa dumi. Sa dumi. Since yung mga mayayaman, masyado ng over-sanitize to. Hugas. Sanitize. Sabi ko nga, yan ang naging sobrang bad effect ng pandemya. Yung pandemya, talagang lahat sanitize, naka-gloves, naka-mask, talagang nakatodo, di ba? Although, it's not, di ba, marami kasing natakot din, maraming namatay, di ba? Protection lang din against, di ba? Pero, yun nga, pinahina nila yung, ang naging side effect is humina ang mga tao. Against immunity natin, humina. Kaya nga, Coach RG, mapapansin natin yung mga bata ngayon na biglang bumalik na sa paaralan. Ayan na, laganap na yung mga ubo, sipon, madali na sila magkasakit. Mga anak ko, ganyan. Nag-start ng face-to-face. Nag-start na nagkasakit ang mga bata. Kasi parang na-weaken yung immune system nila. Kaya nga, one way to improve the diversity of your microbiome is to stay attached to nature, di ba? Imbes natin nabanggit sa mga ibang videos natin yan, di ba? Kasi
meron tayong connection doon sa macrobiome, Macrobiome. which is yung tirahan natin, di ba? Sila naninirahan sa atin, tayo naninirahan Sa sa Earth. Earth, di ba? May connection tayo dyan. Dapat hindi tayo detached from nature para may constant communication yung microbiome and macrobiome, di ba? Kumbaga, nag-share tayo ng mga microorganism, di ba? Nag-share tayo ng mga microorganism to and fro. So, papunta sa Earth, kunwari, naglalakad ka ng barefoot sa soil, ganyan. Sa dagat. Mabanggit ko rin, Coach Louie. Kaya din, isa pa yan dahil sa modernization, yung mga soil din natin, Depleted na ng depleted mga na ng lahat, minerals and pati bacteria. bacteria, di ba? Dahil hindi na siya normal soil, parang artificial soil na lang, di ba? Parang na siya hindi na yung normal soil na kung saan lahat doon poops, doon na lahat ng mga insekto, ng mga animal, ganyan. Ito hindi na Ang landscape na, di ba? Bawal na pati aso pag nilakad mo diyan, kailangan pulutin mo yung poop. Yung sa di ba? So hindi na pwede yung mga kalat-kalat na So wala nang microbiome, wala nang microorganism masyado. Sobrang naging linis na. Kasi yan siguro yung ng modernization. Convenience and yung sanitation. Sabi nga nila, okay lang naman daw maging malinis. Basta there's a borderline. You need to parang stay in the middle. Sa gitna ka. Yung hindi ka pwede maging extreme na sobrang linis mo. Oo, sobrang linis. Di ba? At yung mapapansin nyo, Coach RJ, yung mga taong sobrang linis, yun yung madalas din magkasakit. Tama. Di ba? Kahit na yung sa skin lang di ba? Hugas ka ng hugas ng kamay, yung mga iba, dry skin na sa sobrang kasi ang dami pong microorganism na naninirahan sa skin natin. So, kapag talagang pinapatay nyo sila ng pinapatay, sanitize, talagang mawawala ang moisture, ang buhay sa ating skin. Ganun po ka-importante, pati kung ano po yung mga nilalagay nyo sa mga mukha ninyo, malaki rin po ang impact. Dahil marami pong naninirahan dyan, hindi po sa inyo lang yan. Para sa lahat po yan. Para sa lahat po ng mga organisms at 100 trillion of bacteria protozoa, microorganism. Oo, tama. So, hindi lang po para sa inyo yan, para sa lahat po yan. So, yan, huwag naman tayo masyadong abusive na. Yan. Palagaan natin ang microbiome natin. So, paano natin ngayon bigay tayo ng ways, di ba? Paano natin may improve yung microbiome natin na yan? Sa akin, Coach Louie, is yung sa diet, di ba? Sa diet, number 1, pakainin natin yung mga bacteria natin by eating different type of vegetables. Kasi ang isang species, iba ang kinakain. Ibang species, iba ang kinakain. So may diversity ka, di ba? Kailangan, pati ang food nila, diverse din. Iba-iba rin ang pinapakain mo sa kanila. Kumbaga, kung anong merong gulay dito na season, kainin mo. Para nagpakain ka ng isang species. Kumbaga, parang nag-gardening, Coach Louie, kung ano yung ibang plants, ibang pagkain ang ipapakain mo sa kanya. So, kailangan palaguin mo yung garden mo sa loob ng katawan mo Ganun yan Hindi ka pwedeng magtanim, tapos hindi mo na siya diligan at hindi mo na pakainin di ba? Kaya yung mga iba, yung nag-take ng mga probiotics, it's not enough Di ba? Magtatanim ka ng seeds. Ito yung mga probiotic po ito po yung mga organism mismo i-take mo yung organism, pero hindi naman siya magpo-propagate, hindi naman siya dadami, hindi naman siya lalaki or mag-grow or di ba? Hindi magpo-propagate, hindi dadami kapag hindi mo siya pinakain na maayos, hindi mo inalagaan na maayos. So yan po yung dalawang klase ng ating mga yung probiotics and prebiotics, di ba? Probiotics, ito po yung mga organisms. So pwede yung i-take through supplementing, ganyan, may mga probiotic supplements, or kumain kayo ng mga fermented food, sabi nga nila. Once in a while, kumain kayo ng fermented food, yan, mga sauerkraut, ano pa ba yung mga fermented Yakult? Yan, yung mga... Yan, pwede rin yan, mga yan, yogurt, Coach Louie, yogurt. Yakult is parang parang yogurt din yan, di ba? May mga lactobacilli. Ano pa ba? Yung mga kimchi, sa Pilipinas, ano ba yung mga, parang papaya? Yung mga... Basta yun. Basta marami po tayong mga fermented food yan, yung mga pickle, ganyan. Yan. May mga bacteria po yan nakasama, kaya na kinakain natin
Sa Pilipinas, sa amin nga, yung buro. Buro, oo, di ba? Buro is fermented. Fermented. Fermented, Yan. maraming microorganism yan. Gustong-gusto ko yan. So, yan. Napaka-healthy po ng mga yan kasi kailangan nyo mag-introduce ng ng microorganism sa katawan nyo. Pero that's not enough. Yun ay parang seed lang. Paano siya tutubo or Paano dadami? nyo papadadamihin? Pakainin nyo po. Kumain kayo ng maraming klase Healthy ng foods, gulay. Maraming klase Lots ng of gulay. fiber. Oo nga. Tsaka sabi daw nila, Coach Louie, ano daw to ang pag-introduce daw ng new species ng microbiome is like a form of hormesis din. Sabi, may bumanggit na it's a form of hormesis, meaning, yun nga, tinitrain mo yung katawan mo na maging tough against that bacteria. Parang, okay, tinitame mo yung bacteria na hindi tayo magkalaban, hindi tayo magkaaway, kaibigan tayo, ganyan. So, umpisa, magkakaroon ka ng konting reaction dito sa bagong bacteria na to. Pero later on, mas tumitibay ka. Kaya nga, di ba, yung over-sanitizing, hindi sila well-trained. Dahil nga, ayan nga yung tinatawag natin kulang sila sa adversity, di ba? So, minsan may adverse effect yung mga bacteria na inintroduce natin sa katawan natin. Pero kapag na-desensitize na tayo doon, nasanay na tayo doon sa bacteria na yan, mas lumalakas yung katawan natin. Di ba? Kaya nga yung mga taong grasa, di ba? Hindi nagkaka-COVID. Diba? Mas malakas. Na-train nila yung microbiome nila. Sobra-sobra. Dahil ang dami nilang bacteria. Actually, sa Africa, lalo na yung mga Kenyan, hindi sila gaano nagkaroon ng COVID. Di ba? Di ba? Kasi nga, mas malakas. Yung tingin ko, it boils down to healthy gut. Gut is so important po. Parang 80% daw po ng ating immune cells is naninirahan sa ating gut. So, parang directly related to our immune system. Kaya nga, Coach RG, merong mga sakit na yung tinatawag na candida. Yung meron kang bacteria na hindi maganda sa katawan. Kasi nga, nasa sa pagkain yan. Yung kain ka lagi ng mga gluten, ng mga pagkain, yung mga highly processed food. Tama. Diyan ka magkakaroon ng mga sakit. Kasi nga, kung lagi yun ang kinakain mo, nabagit mo kanina, yun lang yung bacteria mo doon, namamatay na yung iba, wala kaming pagkain, sabi nila, walang pumapasok na fiber sa amin, walang mga vegetable na kailangan namin kainin. Meron pa palang magandang nakatandaan ko, baka makalimutan ko pa. Di ba pag pinakain mo sila ng fiber, itong mga bacteria natin, re-regaluhan ka nila ng magandang compound, which is yung true form of short chain fatty acids. Yan. Yung short chain fatty acids po, yan po yung mga end products ng pagkain ng mga bacteria natin ng fiber. Bibigay nila sa atin yan ng libre. Ito po yung napaka-healthy sa ating katawan. Anti-inflammatory po ito. Nakaka-heal daw to ng mga leaky gut, leaky brain. Talagang lahat na-fix nito. Pati insulin resistance daw, na-fix nitong short chain fatty acids. Ganun katindi. Pag pinakain nyo sila, may reward silang ibibigay sa inyo. So, pag inalagaan nyo sila, aalagaan din niya kayo. At in general niyang Coach RG, ang reward talaga niyan is you have a good health. Tama. Yeah, malalayo ka sa sakit, di ba? Tama. Pag you live in harmony with each other, yun, it results into good health. Good health. Alagaan nyo sila, aalagaan din niya kayo. Ganun po yung ating microbiome. Yan po yung concept ng microbiome. Para sa mga hindi po nakakaalam about gut and microbiome, bakit laging nasasama sa mga health topics yan? Kasi po, napaka-importante talaga nito na maintindihan nyo na may mga alaga po tayo dyan sa loob ng katawan natin. Na dapat nating alagaan at pakainin ng maayos. Yan. Kasi kapag namatayan, actually, pag namatay yung mga bacteria na yan, patay na rin tayo. Hindi, meron din pala yung di ba, Coach Louie, yung mga namamatay na bacteria or mga fungus or bacteria sa ating intestines, yung tinatawag nilang endotoxemia. Yun, masama rin ang effect nun. Parang nagiging graveyard po yung ating gut ng mga graveyard ng mga patay na bacteria. Ito po yung tinatawag na endotoxemia. Nako, napakasama rin po ng effect nito sa ating gut. So, ang dami pong kinukos na problema nito sa ating katawan. Yan, nagkukos ng leaky gut. Ano ba yung leaky gut, Coach Louie? Explain nga natin. Leaky gut, di ba? Ang dami pong symptoms niyan. Yun nga, pag leaky gut, sinasabing pag leaky gut, parang siya. May leak yung gut mo. Opo. Yan. May mga butas, di ba? Na pwedeng pasukan ng kung ano-ano or tsaka nagkakaroon din ng malabsorption, Coach Louie.
may leaky gut. Ano yan eh, may malabsorption. Kaya kahit na kumain ka ng ganitong nutritious food, hindi mo rin na-absorb dahil nagli-leak out din eh. Oo. At ang masama kung kumain ka ng bad food, pag nag-leak out siya, matitrigger yung immune system mo. Ayun. Diba? Tsaka inflammation. Inflammation. Diba? Kaya tinatawag na autoimmune disease. Autoimmune diseases, Oo. diba? Yan, leaky gut. Meron ding leaky brain kapag sa utak naman nangyari. Kasi ang gut nga po is talagang Connected. continuous yan. Connected sa buong katawan niya. Leaky brain, yung blood-brain barrier, di ba? Kapag yan naman yung may mga leak, nagkakos ng brain fog, Alzheimer's, di ba? Worst scenario, yung mga Alzheimer's. So, yan, tama. Leaky gut. Ano pa ba ang pwede nating ma-discuss about microbiome? So, yun na lang, mga ways para ma-fix natin yung ating, kunwari may leaky gut na, Coach Louie, ano ba dapat gawin, di ba? Siguro, pinakamagandang gawin dyan is observe po kung ano ba yung mga pagkain na may reaction kayo, may nagkakos ng inflammation. At mostly dyan, Coach RJ, mga gluten. Maraming tao na sensitive po sa gluten. Tapos pag yung obserbahan yung sarili nyo, pag kumain kayo ng isang pagkain at nag-bloated kayo, elimination diet, talaga diet. Ang tawag dyan, elimination diet. Kapag merong reactive ka sa isang pagkain, masama ang effect ng pagkain na yun sa'yo, nag-bloat kayo, that means it's not for you, yung pagkain na yun. So, eliminate mo muna. So, you need to go towards homeostasis muna. Siguro, pwede mo rin i-reintroduce yung pagkain na yun kapag healthy na yung gut mo. Ganun lang yun, di ba, Coach Louie? Fix mo muna yung problema. Ganun. Elimination, okay, eliminate mo yan. Tapos, ano ba yung kulang? Siguro may kulang dun sa gut mo. Baka kulang ka ng ibang microorganism. O ngayon, kumain ka ng fermented food. Yan ang ating mga advice, no? Para madagdagan ng mga living organism mo, mag-supplement ka ng probiotics. Tapos, ano pa ba? Eat more vegetables, fruits, feed them, grow your garden inside your gut, grow your, di ba? Your microbiome population. Kumbaga, para palaguin mo sila. Ano pa ba? Mga iba may gumagamit pa ng mga binders eh. Yan, yung mga, di ba, meron pang postbiotic pa na tinatawag. Di ba? Yan. So, yun, pinakamaganda, kumonsulta kayo sa functional medicine doctor. Para maayos po yung gut issues. Kasi ito po yung isa sa pinaka-common causes of chronic diseases eh. Kapag meron kang problema sa gut, at ang daming problema ng... Minsan yan talaga yung pinaka-root cause ng sakit. Diba? Minsan pag na-fix mo yung gut, diba, everything follows eh. Ako, para sa akin, Coach Louie, yan ang isa sa pinaka-ano ko eh. I'm proud of it. Feeling ko ang healthy ng gut ko. Dahil kahit ano nakakain ko eh. Na wala akong masyadong nararamdaman na adverse effect. Yung mga gulay, kahit na fresh, di ba, nakakain ko. Mga iba, konting kain lang nila yan. Ako, samahan siya nila, ganyan. Ako never pa, hindi na ako nakakaano. Siguro sa sinanay ko, pinakain ko sila. Isa sa mga sign na meron kang leaky gut kapag nagbo-bloated ka. Pag kumain ka naman, tapos samaan ng tiyan. Yung irritable bowel syndrome, IBS, di ba? Yung like ang tatae, ganyan. Yan, ako, ibig sabihin po, tsaka skin lesions yan. Ayan. Yung eczema po. Akala nyo po, may external problem kayo, sabi nga ni Coach Louie. Pero ang katotohanan po is internal. Gut. At saka isa pa pala, Coach Louie, mga brain issues, brain fog. Cause yan din yung isa sa mga signs of having a leaky gut. Yung mga ADHD, ganyan din. Ako, mga anak ko nga, di ba, meron ako mga special children, autism. So, leaky brain din daw yung mga yun, leaky brain eh. So, meron silang energy problem dahil dun sa microbiome eh. Parang gano'n. Kaya usually, ang mga autism, Coach Louie, pinag-aano yung mga yan, gluten-free, casein-free, ganyan mga diet nila. Keto diet. Tapos keto is very, very effective para sa kanila. Dahil nga, yung EPA, DHA sa utak nila, di ba? At saka yung mga ADHD. Kung papansin niyo kaya naging ganyan yan dahil nagkaroon sila ng ganung karamdaman, mostly sa pagkain din ng yung processed foods, mga too much carbohydrates. Ano yan, Coach Louie, I guarantee you it's a gut issue. Sa dami na lang nabasa ko, dami na lang napakinggan ko na information about gut. I'm telling you, yung mga ADHD na yan, mga mental health issue na yan, it's a gut issue. Sa pagkain po natin yan. Talaga yan.
Dahil nga hindi tayo kumain ng diverse food of vegetables, kumain tayo ng puro ultra-processed, yan, nasira po natin yung gut natin, yung ating environment inside the body. Diba, yun lang yung gusto natin maparating sa kanila na how important is gut for overall health po. health. So, healthy eating, fruits, vegetables, napaka-importante yan. Yung inflammation, di ba? Yung controlled inflammation, di ba? Dapat huwag natin pabayaan yung mga chronic inflammation. Kahit na stress po, yan, nakaka-apekto rin sa gut daw yan. Yung mga stress, for sure, yung mga tao na under chronic stress, kakaroon ng gut issue yung mga yan. Kaya nga yung exercise pa rin, it helps to make your... Buti ko na nakalimutan yan, nakapakinggan ko rin yan. Isa yan sa mga exercise. Gamot sa gut. Siguro kaya dahil healthy rin ang gut natin, di ba? Dahil panay ang exercise natin, regular ang exercise natin. So yun. Ganda ng mga advice na nabigay natin sa kanila, di ba? Kumain po ngayon ng maraming fiber, diverse type, iba-ibang klase, variety. Mag-exercise po for less stress. Yan. Kumain ng mga fermented food. Limit alcohol consumption. Alcohol. Antibiotics, ganun din. Kung life-saving, okay lang. Pero kung hanggat maaari, minimize. Tapos, attach to nature. Attach yourself to nature. Yan, maglakad kayo sa dagat, nakayapak, sa putik, nakayapak, sa grass. Marami pong, wag masyadong mag-sanitize. Mag-garden kayo. No. Gardening is a good... Touch nature, kasi dami pong microbiome dyan na makukuha. Diba? So, yun. Ano pa ba ang mga advice natin sa kanila, Coach Louie? Siguro, yun, na lang. Ano ba? Yun, ulitin na lang natin yung about... healthy eating. Yeah, breastfeeding. Emphasize din natin breastfeeding po sa mga nanay. Sa mga nanay. Or sa mga nanay-to-be. At bayaan natin yung mga anak natin maglaro sa labas, di ba? Importante yun. Importante yun. Wag po sa, detach yourself from technology po. Yun pa. Nabubuhay na tayo sa technology, di ba? So, yan. So, there we go. Coach Louie, so, yun lang. Overall, gut health po is very important for overall health. For immune system. For your immune system. So, for your brain function, very important din po. So, yan. Kumain po tayo lagi ng mga gulay. At the end of the day, doon pa rin sa kinakain natin. Hindi tayo pwedeng, kasi yung iba nga Coach Archie, madagdag ko lang, yung iba, Yakult, inom ng Yakult di ba? Dahil sabi nila, good bacteria daw. Puro asukal din. Di ba? Puro asukal so, din. at the end of the day, sa pagkain pa rin yan. Healthy eating. Saka Yakult, Coach Louie, they are promoting microorganisms. So, it's a probiotic. Probiotic. So, paano kung seeds nga lang yun? Yun nga seeds nga lang, di ba? Hindi mo mapapadami. Kahit inom ka ng inom, di ba? Kung di ka kakain ng green and leafy vegetables, di ba? Kaya ang daming ng fiber, daming tulong yan. Yung mga soluble fiber. Yun. Saka yung fiber, pag kinain nila, bibigyan kayo ng short chain fatty acid ng mga microorganism na yun, which is super good for your health. It fixes almost everything, almost any type of inflammation in your body. Yan po yung short chain fatty acid natin. Kaya kung may meron tayo dyan mga kababayan, na merong mga arthritis, may gout, may mga eczema, i-trace nyo kung saan talaga yan. Try to fix your gut. Have a healthy gut. Tama. Autoimmunity yan Yan. Gut, most probably it's a gut issue. Okay, that's it for today. I hope po na natuto kayo ulit or marami kayong natutunan sa aming diskusyon or actually kwentuhan, pangkalusugan. Pangkalusugan with Coach Louie. Saka, yan, don't forget po to subscribe, share and like. And comment na rin po kayo kung may mga topic po kayong gusto nyong pag-usapan natin dito sa Kwentuhang Pangkalusugan. Anyway, next time, Coach Louie, pwede tayo mag-proceed towards fitness naman kapag naubusan na tayo ng topic about wellness, di ba? Ngayon, ang pinaka-message kasi natin is, yun nga, paano tayo maging healthy, paano mabuhay na mahaba, paano maiwasan ng mga sakit, at saka kung ano yung nadudulot ng masamang pagkain sa katawan natin. So yun, maraming salamat po. Maraming salamat po. Sa susunod po ulit sa susunod episode. Okay. Thank you. Bye for now. Thank you.